Magbuo ng isang intelligence group ang isa raw sa mga unang gagawin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Mas paiigtingin din daw niya ang kampanya kontra smuggling at hoarding, ilan sa mga dahilan ng pagsirit ng presyo ng pangunahing bilihin. One of the directives also ni Presidente is to, kung may dumi dyan, clean it up. We will go after them. So, origin pa lang ma-address na to. Hamon din sa DA ang galaw sa global market, gayon din ang El Nino. Kaya kung makakamit ang 20 pesos kada kilo ng bigas, maski ang bagong kalihim ay duda rito. Hindi rin matiyak ni Laurel kung kakayanin ito sa termino ni Pangulong Marcos. It's hard to say, no? Ang problema ngayon sa mundo, it's so complicated. Anything can happen. So today, that is not possible. But with yung directive ni Presidente to modernize, irrigate, use the right seeds and mechanize and all of that, maraming gagawin. We are getting ready, to do our best to try to make rice affordable. Sa tala ng DA nitong nakaraang linggo, umabot sa 53 pesos ang kada kilo ng well-milled rice, higit doble ng average farm gate price ng palay na 22 pesos at 50 centavos. Yung presyo ng farm gate at saka yung presyo dito, dapat wala tayong nakikita ganun. Titingnan namin yan at kung may makita kami na nagmamanipulate. Wala pang nailalatag si Laurel na eksaktong plano para mapababa ang presyo ng bigas. Kaya ang kanyang unang araw bilang DA Secretary, hindi importasyon! Lokal na produksyon! Sinalubong din ng kilos protesta. Hindi kasi kumbinsido ang ilang grupo na hindi magkakaroon ng conflict of interest si Laurel, isang fishing tycoon na sangkot din umano sa malawakang reklamasyon ng mga palaisdaan. Pero agad namang kinontra ni Laurel, pati ang mga sabi-sabing pabuya lang sa kanya ang posisyon bilang isa sa campaign donors ni Pangulong Marcos noong 2022 elections. Magagamit niya itong departamento para sa kanyang sariling interes. Ang gusto namin ay itigil yung patuloy na importasyon dito sa ating bansa sapagkat hindi ito yung solusyon para magkaroon ng katiyakan sa pagkain. Hindi ako pro-importation. I am pro-production. I'm a producer. Wala na ako oras dun. I just need to work and fix things to achieve its new targets for next year and until the end of the administration. Kung talagang tinanggap ni Laurel ang pagiging kalihim ng DA dahil bukal sa loob niya, ang hangaring makatulong para ayusin ang isa sa mga pinaka-problematic na ahensya, yan ang dapat antabayanan sa mga darating na buwan. Kari Cator, CNN Philippines.